Hello mga boss, may bago po akong bili na koi fish. 30 pieces po ito. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano yung bili ko, basta ito 30 pieces. Baka nagtaka kayo, maliit yung lalagyan. Ito po yung reef tab na pag may bago kong bili na isda, ito po yung quarantine ko, quarantine pan, para hindi sila maninibago sa tubig at sa yung tubig at yung piston nila, maninibago kasi sila, kaya magtalon-talon yung isda at namamatay. Na-experience ko na noon, kaya i-quarantine ko muna. Ito may oxygen na, lagyan ng oxygen para hindi sila namamatay. Ito another 5 pieces na naman. Mas mabuti mga loads, lagyan ng rock salt, sabi ng may-ari ng koi, para safety yung isda. Kasi noon hindi ako naniniwala sa may-ari ng koi, kaya palagi ko namamatayan at malaki yung gastos ko noon. Kaya ito, pagkatapos ito mga idol, lagyan ko ito ng rock salt. Baka nagtaka kayo bakit green yung kulay ng tubig. Ito yung mas maganda, yung may lumot, para mas safety yung isda ninyo. Base sa experience ko, sa akin na experience ko, iba't iba naman tayo ng experience. Para sa akin, mas maganda yung green kasi nilulumutan na yan, nilulumutan na yan. Ito, binuksan ko naman yung silupin. 5 pieces na ako yung laman dyan. Sa isang reef tab, 15 pieces yung nilagay ko na koi. At baka mag-run out. Bantayan nyo, baka mag-run out at wala na yung oxygen. Mamamatay yung isda nyo. Hindi nakita yung ito naman. Ito yung pangalawang reef tab ko, yung quarantine tab ko, quarantine pan. Dapat 50% yung tubig ko at 50% yung tubig ng may-ari ng koi, para hindi sila maninibago sa tubig. Kasi iba yung tubig sa amin dito sa amin sa bukid, sa probinsya. Walang halong chlorine, pure to. Doon sa kanila kasi yung sa syudad marami ng chlorine, kaya mas mabuti 50-50 yung tubig. 50% yung sa kanila, 50% yung sa akin. At huwag niyong kalilimutan lagyan ng rock salt para hindi magkasakit yung koi nyo, base sa aking experience. Baka magtaka kayo bakit gumagalaw yung tubig. Oxygen niya na, oxygen. Pangalawang reef tab ko na to, yung quarantine pan ko. Ito yung quarantine reef tab ko. 15 pieces kung ilalagay dito. Ayan. Gabi ito mga idol, gabi ito. Kaya pasensya na kayo sa kuha kasi hindi malinaw. Kasi wala akong tagahawak. Baka magtanong kayo kung ano yung kulay itim. Yun yung nagbibigay ng oxygen nila. Bumubula yan. Pag walang oxygen, siguradong dido yung isda niya. Pag gusto nyong bumili ng koi, mga loads, comments lang kayo sa baba.
Comment lang kayo sa baba pag gusto niyo bumili. Ito. Ano po kayo? Nung bago pa lang ako mga idol, maraming namamatay yung isda ko. Yung gasto ko 8,500 yung namamatay. Kasi hindi ako nagko-quarantine noon. At yung pispan ko walang filter. Kaya ngayon mayroon ng filter. At pag may bago akong bili na isda, i-quarantine ko muna ng 3 days para sure hindi na mamatay. At lagyan ng rock salt. At yung koi ko mga loads, jumbo line to. Yung mga jumbo, yung mabilis lumaki yung koi ko. Oh, ayan. Ay, may kinakalimutan ako. Dapat palang takpan yung reef tab, yung quarantine panyo kasi ano sa Tagalog yung nagja-jump yan, yung lumilipad. Palagi na akong naka-experience yan, yung hindi ko tinakpan yung quarantine tab ko. Yung isda ko namamatay kasi yung tumatalon. Kaya pagkatapos nitong quarantine within 3 days, takpan muna kahit anong itakip nyo, basta hindi hindi mahulog sa lupa yung isda. Tingin lang mga idol ha. Huwag kayong mag-alala kung bakit green, kasi ito yung takip ng aking reef tab para pag tumalon sila hindi sila nahulog sa lupa. Kasi palagi na akong nag-experience ng bumili ng fish na yung koi lumilipad, nahulog sa lupa. Marami akong nasayang, kaya mas kahit anong itakip nyo sa reef tab, okay, sa ito yung success na 1 year na hindi ako namatayan ng koi fish. Ito medyo lumaki naman. Ito yung 1 year na hindi ako namatayan ng isda. Ito noon maliit pa, ito medyo malaki na. Ito diba masaya mga idol. Depende kasi yan mga idol. Ako mahilig ako sa isda. Nagmumotocross kasi ako noon at wala na akong budget, kaya sa Tagalog yung nag-isda na lang ako kasi mahal yung gastos sa pagmumotocross. Ito nag-fish keeper lang, fish pan. Update ko na lang kayo mga idol ha, within 3 days